Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po'y araw-araw sa ganap na 5:30 ng umaga. Ang masaganang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ay sumaating lahat. Ako po si Pastora Olive Carpio ng Charismatic Restoration Church, Dasmariñas, Cavite. Ang ating pong Bible text sa umagang ito ay mula sa Joshua chapter 12 verse 18 at ang title po ng ating devotion ay The King of Aphek and Lasharon. Basahin po natin ang verse 18 sa Tagalog version, ng Aphek at ng Lasharon. Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat pong muli sa araw na ito. Naway samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu at bigyan mo po kami ng kaunawaan sa aming devotion mula sa Biblia sa iyong mga salita. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Ang verse 18 po na aking binasa ay pangalan ng mga lugar sa lupain ng Kanaan. Ito po ang Aphek at ang Lasharon, kung saan po ang mga hari na naririto ay mga haring tinalo ng mga Israelita sa digmaan sa pangungunan ni Joshua, isang lingkod ng Diyos, upang makuha ang ipinangakong promised land ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang buong chapter 12 po ay nakafocus sa tatlong bagay. Number 1 po, God's faithfulness to His promises. Number 2, the importance of obedience and trust in Him. Number 3, the need to give Him thanks for all the blessings and victories. At ang mga ito po ay meron namang 4 na refleksyon para sa atin po sa ating kasalukuyang kapanahunan. Ang una po, let us reflect on past events of our lives where God has proven faithful in us, and let us not forget to give thanks to Him always. Sa ating pang-araw-araw na buhay, palagi po nating aalalahanin ang katapatan ng Diyos. At sa mga bagay na ating nararanasan, na nakita natin kung paanong kumilos ang Panginoong Diyos sa ating buhay, na nagpapakita ng kanyang katapatan. At kapag nakita po natin yun at naalala natin, huwag nating kakalimutang palaging magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Ang ikalawa po, let us trust in God's provision. When we are facing challenges, difficulties, obstacles in our lives, let us remember that the God who delivered Israel is powerful enough to guide us, to deliver us, and to save us from those challenges and difficulties that we are experiencing or that we have experienced. Lagi po natin tatandaan na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ikatlo po, let us live in obedience to Him. Let us actively pursue obedience to God's command. Lagi natin pagsumikapan na sumunod palagi sa mga utos ng ating Diyos upang ating maipakita sa Kanya na atin siyang minamahal at tayo'y nagtitiwala sa Kanya. At ang ika-4 po, let us discern our promised land. Let us see with our spiritual eyes our promised land that God has for us to inherit. Ito man po ay spiritual growth, patuloy na pagsunod at paglilingkod sa Kanya, patuloy na pagkilala sa Kanya bilang tunay at nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, or overcoming any particular challenge, difficulty, or obstacle na nararanasan natin sa ating mga buhay. Let us discern our promised land. God has always something for us to inherit. Tandaan po natin mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon, and God wants us always to overcome and be victorious, always victorious in our lives every day. At bilang panghuli po, let us remember the book of Lamentation, sa Tagalog po ay Panaghoy, sa chapter 3 verses 23 to 24. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 23, hindi nagbabago, tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. At sa verse 24 po, si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Tayo po ay muling manalangin.
manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po sa iyong pagsama sa amin sa umagang ito. Salamat po sa pag-asa at sa kalakasang patuloy na ibinibigay sa amin ng iyong mga salita at mga pangako. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Hanggang bukas pong muli sa parehong oras, 5:30 in the morning, let us share this program to others, ang tinapay mula sa langit, upang mas marami pa po ang makarinig ng salita ng Diyos, mapagpala at kumilala sa ating Diyos na buhay, ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless you all, and to God be all the glory. Amen.